Isang napakaganda at pinagpalang araw po muli sa ating lahat and welcome back again sa ating YouTube channel. And also shoutout po sa lahat po ng mga nagko-comment na nagpapa-shoutout dito po sa ating munting channel. Maraming salamat po sa full support po natin. Hindi ko man po maisa-isa ang inyong pangalan dahil parami na po talaga tayo ng parami at marami na po talaga tayo na inspire na tao na motivate para makapagpundar din po sila ng kanilang sariling bahay para po sa kanilang pamilya. Ito ngayon yung bahay na pag-uusapan natin. Bagamat hindi pa po siya tapos, napakagandang panimula po ito na talagang naipundar po ng mag-asawa na isang domestic helper sa Hong Kong at ang kanyang asawa naman sa Pilipinas ay isang fisherman. As usual guys, unang-unang pag-uusapan po natin ngayon yung kanilang house floor plan. Ito po ay pinakamahalagang bagay na meron po dapat tayo bago po tayo magpatayo ng bahay. Yung house floor plan ay ipapakita po natin sa mga workers po natin para maganda naman po yung kalalabasan, especially po sa sukat at design po nito. So yun nga po, kung meron po tayong budget, much better na magpagawa na lamang po tayo sa mga licensed architect. Itong floor plan po nila is nakuha lamang po nila sa internet and din ginaya po nila. So meron po itong sukat na 20 by 20 feet or katumbas po yan ng 400 square feet or 37 square meters. Bagamat hindi pa po siya tapos pero makikita naman po natin, gayang-gaya po talaga yan. At sa mga nagsisimula pa lamang, magandang panimula po ito, especially po sa mga hindi kalakihan yung sinasahod at mga budget na bahay. Hindi man po ito kalakihan pero napakaganda po nito at napaka-cute kung mapuli finish po ito. So meron po itong 2 kwarto, isang CR, living area, dining area, kusina, and then meron din po siyang terrace. Sa mga hindi po kalakihan yung pamilya, 1 or 2 anak, pwede nyo po itong gayahin at talaga naman pong kayang-kaya po ito ng ating budget. Yan nga po, napapanood po natin ngayon, nakikita po natin picture na mag-asawa na si Mr. and Mrs. Ramil and Rochi Jucares, and then meron po silang isang anak. Sila po mismo yung owner na nagbahagi po sa atin ng kanilang kwento kung paano po nila natupad yung kanilang pinapangarap na bahay. Si Ma'am Rochi po pala ay isang OFW sa Hong Kong at nagtatrabaho po siya doon bilang isang domestic helper for 3 years and 10 months. And then yung kanyang partner naman or yung kanyang asawa na si Sir Ramil ay isang fisherman. Kwento nga po mismo ni Sir Ramil sa atin na yung kanyang asawa bilang isang OFW na si Ma'am Ruchi ay hindi rin po kalakihan yung kanyang sinusweldo sa ibang bansa. Kaya nga po naisipan po niya na mangisda para magtulungan po sila mag-asawa para matupad lamang itong kanilang pinapangarap na bahay. Bagamat simple, hindi pa po ito tapos, ito po ay napakahalaga at napakagandang mai-feature po natin dito sa ating YouTube channel para makapag-motivate po tayo, ma-inspire po natin yung other OFW na kababayan po natin na kahit hindi po kalakihan yung ating sinisweldo, kung magtulungan po talaga kayo mag-asawa, wala po talagang imposible. Yan din po pala yung kanilang mga resibo na naipon din po ni Sir Ramil dahil yun nga po, natutukan talaga niya yung pagpapagawa ng kanyang bahay. Masasabi po talaga natin na lahat po ng mga details na ibinigay po mismo ng owner, makikita po natin dyan sa resibo, wala po tayong dinagdag dyan, wala din po tayong binawas. Lahat po ng mga materialis nila naka-indicate na po dyan, mga presyo, para patunay na lahat po dito po sa ating YouTube channel is makatotohanan lamang. So ito po palang bahay nila is matatagpuan sa Iloilo Province, and then nag-start nga po ipatayo ito ng January 8, 2021. As yun nga po, sabi ko po sa inyo kanina, step by step din yung pagpapagawa ng kanilang bahay dahil hindi po kalakihan yung sinusweldo po ni ma'am sa ibang bansa. Kagaya nga po ni Sir Ramil na isa din po siyang fisherman. Kwento nga po ni Sir na minsan wala po sila nahuhuli, minsan swertihan, at kung minsan talaga is tumuwi po talaga silang luhaan at wala po sila na ibebenta, wala po sila na idadagdag na panggastos po nila sa kanilang ikinabubuhay pang-araw-araw. Bagamat ito po ang kasabihan po natin sa mga kababayan po natin Pilipino na talaga naman po lakas loob po nila kahit maliit na budget, na kapag may naumpisahan is meron po tayong tatapusin. Yan po tayo mga Pilipino. Kagaya nga po ng sinabi ko sa inyo kanina, lahat po ng details ito from day 1 hanggang doon po sa na-stop po yung kanilang bahay ng April 4, 2021. Doon po mismo na-stop yung kanilang bahay dahil wala na po silang budget. Yung unang picture po na nakita natin, hanggang doon pa lamang po yung kanilang naipagawa.
So yun nga po, pag-usapan po muna natin lahat po ng mga materials nila about po sa kanilang structural. Sa kagaya nga po nitong sukat na 20 by 20 feet or katumbas po ng 400 square feet or 37 square meters, nakagamit po sila dito ng 1,500 pieces na hollow blocks, kasama na po doon yung kanilang septic tank. At ang bawat isa po sa kanilang lugar sa Iloilo Province, 11.75 cents po yung bawat isa ng CHB or concrete hollow blocks. Sa semento naman po is 80 bags lamang yung kanilang nagamit. So wala pa po siyang flooring, wala pa po siyang finishing sa labas at sa loob. Yun po ay palitada. 80 bags at 200 pesos bawat isa. Sa kanilang plywood naman 4 pieces na 1/2. Sa kahoy 2 by 2 by 8 yung sukat, pang forma po nila yon. So 30 pieces po yung kanilang binili. Sa round bar naman, steel bars 10mm 130 pesos bawat isa, 9mm na 97 pesos each. Sa ready mix naman 10 cubic, 3 cubic naman sa G1, 1,220 pesos per cubic. Pag-usapan naman po natin yung about po sa kanilang workers or manggagawa nila. Isa po ito sa napakalaking factor kung bakit din po sila nakatipid. Imagine nga po natin, yung mason po nila, ang bayad po nila is 500 pesos per day. Sa laborer naman po nila 3 persons at ang bawat isa po niyan is 200 pesos each. So yun nga po, talagang napakalaki po na natipid nila dito. Kilala po ni sir lahat ng gumawa ng kanilang bahay. Free foods and free snacks na po sila. At sabi nga po ni sir, imagine nga po natin, yung mason po ngayon 500 pesos per day po sa kanila, pero yung sa ibang lugar po is 700 to 750 pesos per day. And then sa mga laborer naman po is 500 to 400 pesos per day. So napakalaki po talaga ng adjustment or napakalaking bagay kung bakit nakatipid po sila. Ito na po yung last part na pag-uusapan natin ngayon, kung magkano nga ba yung total na nagastos nila and then yung about po sa kanilang roofing. So napakagandang panimula po ito, kahit na maliit na budget po yung kanilang nagastos and then maliit na sukat lamang is ginamitan po nila ito ng bakal or tinatawag nga po nating steel trusses. So dyan po sa kanilang steel trusses, gumamit po sila ng materials na C4 and flat bar. Yan po ay nagkakahalaga ng 23,081 pesos. Yan po yung para sa materials para doon po sa kanilang steel trusses. And then dyan naman po sa kanilang yero, color roof, long span type, color blue, kasama na po yung kanyang gutter. At nagkakahalaga po yan ng 39,000 pesos. Sa materialis po yan. So yun nga po, ang total po na nagastos na nila dito sa kanilang pinagawang simpleng bahay. Pero sulit na sulit. Umabot na po yan ng 250,000 pesos labor and materials. Wala pa po siyang flooring. Finishing sa labas at sa loob, wala pa po siyang spandrel, ceiling, tiles at marami-rami pa po yung kulang nito. Pero ang kagandahan po niya, nasimulan na po nila. Dahil yun nga po, may kasabihan po tayo na kapag may nasimulan at meron din po tayong tatapusin. So yun guys, dito na po magtatapos yung ating video. Sa mga new viewers po sana natin, huwag po sana natin kalimutan na i-click yung subscribe button na nakikita po natin dyan sa screen po natin sa mga hindi pa po nakapag-subscribe. And sana i-click na rin po natin yung notification bell para lagi po tayong updated sa mga new videos and uploads po natin dito sa YouTube about po sa pagpapagawa ng bahay. At hope soon lahat po ng mga viewers po natin makapagpundar din po ng sariling bahay para po sa kanilang pamilya. Especially po sa mga kababayan po nating OFW na walang sawang sumusuporta at walang sawang pagsisikap po nila sa ibang bansa para matupad lamang yung kanilang pinapangarap na bahay at mapag-aral yung kanilang anak mapagtapos para sa kanilang future. Sa mga likers po natin, maraming salamat. Malaking tulong po yan sa mga commentators po natin na mas mapalawak pa po natin, mas maparami pa po natin yung ma-inspire po na tao sa pagpapagawa po ng bahay, dahil yun nga po yung pinaka-goal po natin kung bakit ng ibang bansa po tayo naging isang OFW, yung makapagpundar po tayo ng sarili po nating lote at para makapagpundar po ng bahay para maging relax naman po yung pamilya po natin. Maraming salamat po sa mga new viewers po natin, sa mga likers. Ingat po tayong lahat and God bless all.